TV. Ito ang Broad Streamcast Communicators, ang naiiba at kakaibang plataporma sa digital broadcast mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuwirang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. Ratsada Balita ni Double J. Maglalahad ng mga naglalagablab na mga balita sa loob at labas ng bansa. Ratsada Balita ni Double J. Magbibigay daan sa tunay na daloy ng walang labis at walang kulang na mga balita. Ratsada Balita ni Double J. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita, si Double J, Joseph Javier. Inyong natunghayan at napakinggan ang mga pangunahing balita at pagtimay sa mga pangyayari at mga kaganapan. Medyo nawala. Ayan. At siyempre, ayan pong araw ng Webes. Ito pa, medyo nagkaroon lang tayo ng konting, medyo delay ng konti dahil po din sa ating natawag na Ayan. Para po sa ating paghatid ng ating tawag na mga balita dito rin sa Ratsada Balita ni Double J. Sa kabila ng nagkaroon tayo ng medyo konting delay, hindi po natin maiwasan dahil paminsan-minsan yung nagiging problema sa ating unang-una sa network. Ayan. Pangalawa, sa ating mga yan. Yan sa ating mga network, hindi lang network, pati sa mga equipment natin, minsan, hindi maiwasan na magkakaroon ng mga ganyan klase problem. But anyway, tuloy pa rin po. At hindi na rin natin maialis na araw ng Webes ang paghatid ng mga balita. Dito pa rin sa ating programa Ratsada Balita ni Double J. At siyempre, araw ng Webes, ika-13. Buti hindi natapat ng Friday to the 13, ano? Webes po kaya wala pong dapat alalahanin. Ayan. Doon sa mga nagdiriwang ng kanilang karawan, yung araw na to, siyempre, di pwede din natin babatiin ng mga yan. Yan po talaga. Ayan. Saglit lang po at yung mga followers dyan, saglit lang.
Ayan, tuloy na po tayo. Tuloy na sa ating sa tagawang paghatid ng mga balita. Dito pa rin sa programang Ratsada Balita ni Double J. Ayan. At siyempre, dun sa mga nagdiriwang nga pala ng kanilang nagdiwang ng kanilang mga kaarawan kahapon, belated happy birthday. At gano'n rin sa mga nagdiwang kanila kahapon ng kanilang anibersaryo, belated happy anniversary. At sigit sa lahat, para walang tampuhan, yung magdiriwang ng kanilang kaarawan bukas, ayan, advance happy birthday at saka sa kanilang anibersaryo, advance happy anniversary para sa inyo lahat. Araw ng Webes, siyempre po, tuloy pa rin ang balita. At sa mga magtutungo ng mga deboto ng St. Jude, dyan po sa bahagi ng Malacanang, dyan po simbahan ng St. Jude. Ingat po. At para hindi kayo matulad doon sa mga nasampulan, ng mga nahuli dahil sa hindi pagsunod sa health protocol. Ayan po. At ang one of my top fan, si Josephine Roquero. Hi, Jos. Baka hindi ka pa naglalansa. Huwag kakalimutan, don't skip your meal. At siyempre, tuloy pa rin ang ating mga paghatid ng balita. Basta huwag nyo na ako alukin. Makita ko kayong busog-busog na rin ang inyong lingkod. At importante makapag-servisyo sa inyo sa paghatid ng mga balita dito sa ating programang Ratsada Balita ni Double J. At siyempre, sa pamagitan pa rin ng ating himpilang Broad Streamcast Communicator. Grabe yung hindi po yung paglaban natin sa pandemic. Diyan kumbaga immune na tayo sanay na tayo, alam na natin na andyan pa yan, pero hindi tayo nagpapatalo. At sinasabi kong grabe ang lagay ng panahon. Ika nga talagang sobrang init. At hindi ko pala nabati kanina yung ating mga live audience dito sa ating studio. Hi! Dahil na, di ko kayo nabati. At medyo nagkaroon ng konting technical problem sa ating equipment. But okay na. Ayan. At siyempre, hindi mawawala. Hindi mawawala siyempre yung lagay ng panahon. Ayan. Kung mawawala man ang lagay ng panahon, meron pa rin tayo may hatid na lagay ng panahon dahil hindi man sa Metro Manila o sa NCR bawal plan. Siyempre, basta nandito tayo sa ating bahagi ng bansang Pilipinas, di mawawala. Yung pa rin, tuloy pa rin. Sabi ni one of my top fans, si Josephine Roquero, good afternoon, Double J. Keep and safe your family and take care of your health. Blessed Thursday. God bless. Always, God first. Yan. Thank you. Thank you. Likewise, Miss Josephine. Anyway, narito po tayo sa unang bugso ng ating programang Ratsada Balita ni Double J, ang paghahatid ng lagay ng panahon. Yeah. Meron daw Signal 1 na nakataas sa 4 na probinsya sa bahagi ng Mindanao ayon sa Pag-asa. Yan po At kung kaya't agad tinaas ng Pag-asa ang Tropical Cyclone Signal number 1 sa Surigao del Sur, Davao Oriental, Davao del Oro at Eastern portion ng Agusan del Sur. Kasama na po dun sa yung Prosperidad, San Francisco, Rosario, Bunawan, Trento, Santa Josepa, Beruela, dahil daw dito sa Tropical Depressing Crising. Crising po ang pangalan ng yung Tropical Depression na yan At tuloy na mata na sentro ng bagyo sa layong 420 kilometers sa silangan ng Davao City. Ayan. At kumikilos ito ng pakanluran sa bilis na 15 kilometers per hour. Naasahan ang landfall nito mamayang gabi sa bahagi ng Surigao del Sur o di kaya Davao Oriental. Yan po bahagi ng Mindanao. 4 na bayan po dyan ang nakataas ang signal number 1. Sabi ni Josephine Roquero, alam mo naman ang Pilipino,
maraming pasaway, 1 year ng COVID, hindi pa rin nagtatanda ang taong bayan. Ay nako, parang only in the Philippines. Pero ganun pa man, tama ka dyan, Miss Josephine. Pero dapat, intindihin naman nila ng ika nga kasi dapat ipamulat sa kanila yung kung sakasakali, talagang hindi na maalis ang tigas ng ulo nila. Sana man lang, isipin naman nila yung kalagayan ng kanilang pamilya. Di po ba? Ibig sabihin, kung matigas ang ulo mo, ganyan ka na, huwag ka na uwi. Yung ka na lang, kasi madadamay pa yung pamilya mo sa ginagawa mong mga kabuktutan na ganyan na ang tigas ng ulo mo, hindi ka masaway, ay grabe. Tapos biglang pag tinamaan ka ng COVID, damay pa pamilya mo, di ba? Sabi natin kung sila na lang, sila na lang. Kung sakaling tamaan ka, bigyan kita ng pamasahe, punta ka na India, doon ka na lang. Ano sa palagay mo, Miss Josephine? Ganun ang gawin natin, ano? Total, talaga matigas sa ulo, di na maalis yung kanilang talagang pasaway na sila. Para wag na madamay yung kanilang pamilya, paalisin na lang natin sila. Punta na sila ng Nepal. Total, may Nepal naman sila. At sa sobrang tigas na ulo, di ba? Yeah. Anyway, kaugnay pa rin dito sa lagay ng ating panahon sa bahagi naman ng Mindanao. Ayon sa Pag-asa na meron na nakababa ang Signal 1 at nakataas pala ang Signal 1 sa 4 na probinsya. Yan po yung binanggan natin ngayon. Pero ganun pa man, dito naman sa bahagi ng Metro Manila, grabe. At kung yung matatandaan ito ay nakapagtala. Ayon sa Pag-asa, sa Dagupan, nakapagtala ng 52 degrees Celsius na heat index. Grabe, ang init na nun. Siguro nakakapaso na yun magkaganon Nakapagtala ng mataas na heat index ang ilang lugar sa bansa. At ito po yung nangyari kahapon na considered na karugtong din ngayon. Dahil ayon sa Pag-asa, kung ano man yung possibilities na naging heat index kahapon, it's almost the same. Ito ba? Nakapagtala nga ng mataas na heat index ang ilang lugar sa bansa. Ito yung nangyari kahapon. At sa datos nga ng Pag-asa, nakapagtala ang Dagupan City sa Pangasinan ng pinakamataas na heat index na umabot sa 52 degrees Celsius bandang 2:00 ng hapon. Sa ngayon, ito ang pinakamataas na naitalang heat index sa taong 2021. Naitala naman doon sa bahagi ng ilang bayan pa rin ang 46 degrees Celsius na heat index sa Sangli Point, Cavite, habang 44 degrees Celsius sa Cotabato City, Maguindanao, habang bandang 2:00 ng hapon. At kasabay niya, nasa 43 degrees Celsius naman ang heat index sa mga sumusunod na lugar. Tuguegarao City, Cagayan, 2:00 ng hapon, 43 degrees po yun San Jose del Occidental, Mindoro, bandang 2:00, 43 degrees din. Naiya, Pasay City, Metro Manila, at Lawag City, Ilocos Norte, 11:00 na umaga. Samantala, naitala naman ang 42 degrees Celsius na heat index sa mga sumusunod na lugar at oras po sa bahagi ng Dipolog, Zamboanga del Norte, 11:00 na umaga, Kasiguran, Aurora, at 41 degrees Celsius naman na naitala sa mga sumusunod na lugar tulad ng Iba, Zambales, Clark Airport, Ross City, Science Garden, Quezon City sa Metro Manila. At paalala ng Pag-asa, ayon sa kanilang Weather Bureau, mapanganib ang dulot kapag umaabot sa 41 hanggang 54 degrees Celsius ang heat index dahil sa sobrang init, maaari itong magdulot daw ng heat cramp. At kasama na yung heat exhaustion na posibleng mauwi sa heat stroke. Kaya yan, pag-iingat. Ang paalala rin nila mula sa Pag-asa, para sa publiko po, nadalasan ang pag-inom ng tubig at iwasan na muna ang anumang physical activities tuwing tanghali at hapon. Tama, para hindi ka ma-drain. Diba? Tubig lang ng tubig. Wala mo ng mga jogging. Wala mo ng biking. Wala mo ng basta anong makakalabas ng pawis. Baka matuyuan ka pa. At ikaw ay magkaroon pa ng heat stroke. Yan po, paalala. Sobrang init na ngayon sa panahon na yun. Summer na tayo. Pero ganun pa man, pasalamat pa rin tayo dahil malaking bagay po ang init. Yan ay isa sa mga katulong natin sa paglaban dyan sa COVID-19 pandemic virus na mga leching yan. Yan po, maraming salamat.
At yan po ang ating lagay ng panahon ngayong araw. At anong kaya magiging lagay ng panahon bukas? Hindi pa natin masabi. Ano po? Nako, sama ng lalamunan ng inyong lingkod. Para meron kumakamot. At tuloy pa rin ating mga balita. Samantala, bago tayo magpatuloy sa ating mga ulo ng mga balita, ang oras sa buong bansa, ganap na pong alas 12:21 ng tanghali. Kaya talaga sa mga pasaway, nako, umabot niya sa mahigit 3,000 nahuli ang nabigyan ng ika nga sa sample sa Quezon City. Mamaya po atin natin ang buo ng balita na yan. Sama ng lagay ng ating audio dahil sa boses po na inyong lingkod. Samantala, narito po ang ulo ng ating mga balita. 15,000 pang dose ng Sputnik 5 vaccine mula sa Russia dumating na dito sa ating bansa. Kaya yung mga naturukan ng first dose ng Sputnik 5 bakuna, ito na po yung pang follow up. Second dose na po yan. Trabaho ng mga OFW sa bansang India, apektado pa rin ang COVID-19 crisis o yung tinatawag na Indian variant. Mahigit 3,000 violators na aresto sa Quezon City. Ano kayang violation? Siguro kung di ako nagkakamala, itong mga 3,000 na to, ito yung mga matitigas ang ulo no? Di ba? Palagay mo, Miss Josephine, sila yung matitigas ang ulo, no? Kaya nagkaroon ng violation na sampulan. Ayan po, mamaya ang buod ng balita na yan. COVID-19 nagdulot ng masakit na leksyon sa ating mga mamamayan. Hindi lang lahat. Hindi naman sa atin lang, sa buong mundo. At siyempre, isang magandang leksyon pa rin yan na may natutunan tayo na dapat pala na at least may paghahandaan na. Dahil hindi natin masasabi kung ano pa mga susunod na mga panahon kung ano pa. Ibig sabihin, nagkaroon na tayo ng idea. Nagkaroon na tayo ng leksyon sa nangyari na ngayon. Di po ba? Mamaya po, basahin natin at pakinggan nyo kung ano ang sinasabi o ibig sabihin nitong si Senator Bongo. At para sa selebrasyon nga ng Idul Fitr bukas, Dole naglabas ng tamang pasahod ngayong araw para sa Idul Fitr. Ngayong araw na to. Ngayon po, pinagdiriwang ang Idul tama ngayon po, dahil holiday ngayon. Mamaya po ang buod ng balita na yan. Samantala, DOTR naimbestiga na ang pag-vandalize ng isang bago ng MRT3. Ano ba naman nagagawa nito mga walang magawa, no? Nagagawa ng mga walang magawa, kundi yun ba naman yung MRT3 na sasakyan akalain mo ba naman na i-vandalize mo pa yan na naku, hindi ko alam kung anong Mamaya po, malaman nyo kung ano yung nilagay din sa binandal na di sa MRT3. Ang tanong ganito, bakit nalisutan ng mga security guard? Di po ba? Samantala may CCTV naman. Tapos nalisutan, di pa nahuli. Nako. At kita ng turismo sa bansang Pilipinas, sumadsad sa 2 billion. Wow. Pero, dati, 13 billion. 13.7 billion. So, ibig sabihin, yung dating kita na 13.7 billion, ngayon, sumadsad sa 2 billion. Laki ng lugi. Marami kasing natatakot na magbiyahe. Marami natatakot na umalis muna. Di ba? Yan. At lalo na dito pero ganun pa, marami natatakot na mga turista na bumiyahe kung saan. Plus yung mga lockdown pa na sa mga travel ban. Kaya natural lang ng kita ng turismo sa bansang Pilipinas sumadsad sa 2 billion na dating kitang 13.7 billion. Huwag tayo magtaka. At parang katulad yan ng sinasabi ni Mr. Josephine Soquera na ang tigas nga ng ulo ng ating mga mamamayan. Ayan. At yan po ang ating ulo ng mga balita.
mga balita na naganap hindi lamang po kahapon, kagabi, kanina, hanggang sa kasalukuyan. Naihatid din nyo ng inyong lingkod dito pa rin sa ating programang Ratsada Balita ni Double J. At muli, inuulit ko lang po yung paalala ng Pag-asa. Dahil po sa sobrang init ng panahon at kahapon nangyari nga po dyan sa bahagi ng Pangasinan na umabot sa 53 Celsius sa heat index nila. Naku, nakakalungkot. Kaya paalala na wag daw muna sa mga bandang tanghali, wala muna mga magsasagawa ng kanilang mga exercise, mga yung makakapagpapawis dahil mahirap po at baka tama kayo ng heat stroke. Hanggat maaari, wala mo ng bike. Tubig lang daw ng tubig. Yan ang pinaka-the best remedy laban sa heat stroke. Tubig lang ng tubig. Yan. At narito na, matapos natin hatid ang mga ulo ng mga balita. Narito na po ang buod ng ating balita. At speaking of kanina, binanggit natin, Sputnik 5 na bakuna, ano po? Ito po, dumating na sa bansang Pilipinas ang 15,000 pang dose ng Sputnik 5 para naman sa COVID-19 vaccine kagabi po. At ibig sabihin, yung mga naturo ka na ng unang dose ng Sputnik 5, ito na ipang-follow up. Kaya medyo magtutuloy-tuloy na rin. Lumapag aeroplano na may dala ng bakuna sa Ninoy Aquino International Airport sa NAIA Terminal 3 pasado alas 9 kagabi. Ang naturang bakuna ay gawa ng Gamaleya Research Institute mula naman sa bansang Russia. Ito na ikalawang batch ng Sputnik 5 na dumating dito sa ating bansa. Dahil matatandaan, dumating ang unang 15,000 dose nito noong Mayo 1. Ayan, yung mga nag-aantay po, waiting sila para for the second dose ng saming bakunang Sputnik 5. Ayan, matutuloy na rin po. Yan lang naman ang nagiging problema sa pagbabakuna sa ngayon Kahit sabihin natin bilisan ng rollout, kung wala pa naman yung mga ibang supply, mga katulad ng Sinovac, AstraZeneca, ano pa ba, yun pong Moderna, yan, ito pa, yung Sputnik 5, kaya medyo waiting, yan. At kaugnay pa rin sa ating paglaban sa mga pandemic na mga COVID na yan, iba't iba, ito pong huli, yung tinaguri ang binigyan ng World Health Organization na global concern ang India variant na merong code na B.1.617. Yan po. Samantala, naapektuhan ngayon ang trabaho ng ating mga overseas Filipino worker sa bansang India pagkatapos na mag-lockdown ang karamihan na estado doon dahil sa patuloy na epekto pa rin ng COVID-19 crisis. At tayo naman kay Armando Duarte, isang OFW sa Mumbai, India. Inamin niya ang problema nila ngayon sa kanilang trabaho na kung saan ay 50% deferred o bawas sa sweldo nila dahil sa work from home na setup nila sa ngayon. Yan muna setup nila sa ngayon, ha? At sinabi ba ni Duarte, marami sa mga kumpanya doon ang nabawas ng kanilang pasweldo dahil bumababa na rin ang kita nila na epekto ng mataas na kaso ng COVID-19 virus. Pero kung ako sa ating mga OFWs na ganyan, total, binawasan na rin lang naman sweldo nyo. Pwede na kayo umuwi. Kaysa naman tamaan pa kayo ng mga dilubyong COVID dyan. At lalo na yung black fungus na sinasabi mo. Excuse me po. Sama talaga lagay ng lalamunan ng inyong lingkod. Dahil sa hindi po dahil sa Huwag kayo mag-isip lang man. Wala pong problema na. Dahil yan sa ating medyo lang yung boses natin sa pagkanta-kanta. Ayan. At dagdag pa nga ng isang OFW, kahit bumaba ang kaso doon na kung saan nakakapagtala sila ng higit na 300,000 na kaso ng bawat araw mula sa dating 400,000 na kaso ng COVID-19, na-alarma rin pa rin sila at lalo at lumabot na sa 3,000 hanggang 4,000 ang naitatala na namamatay doon sa araw-araw. Nagpapatuloy naman ang mass cremation sa India habang punuan pa rin ang mga ospital na tumatanggap sa mga pasyente.
Maliban doon, marami naman sa mga pasyente ng COVID-19 ang nahawaan ng black fungus na nakukuha nila sa tagal ng pagpapanatili sa isolation, hindi nalilinisan ang mga gamit sa ospital at dahil sa dami ng pasyente at ang hindi pagsisuot ng face mask. Gayunpaman, ay sinabi ni Duarte na normal o karaniwan na naturang sakit sa India na kung saan 50% ang fatality rate o posibilidad na mamatay ang isang tao dahil sa naturang fungus. Yun pala yung fungus nila matagal na. Yan po. At sabi na nga isa sa mga grapong kumpare na si Barry Barrera, good PM, Lodge, paki-plug ay yung Multo Philippines YouTube channel, if pwede. Salamat. Oh, welcome. Ikaw pa. Ayan po, para magkaroon kayo ng mga kakaibang karanasan sa inyong mga panonood, lalo na kung kayo naka-cellphone, subukan niyo po ito. At talagang matutuwa kayo. Hindi kayo matatakot, matutuwa kayo na magkakaroon kayo ng idea. Galing, ganon. Yung puntahan niyo po ang Multo PH. Yan po, ang Multo PH sa YouTube channel. At makikita nyo yung mga kakaibang, parang isipin nyo na lang na, alam nyo, nagpupunta kayo sa mga carnival. Okay, yung pag gumana ang inyong mga illusion. Ayan. Ang ganda po. Susubukan nyo. At hindi lang yun. Pag nasubukan nyo, hindi pwedeng, hindi nyo babalik-balikan, kailangan lang mag-subscribe kayo. Yan po. Yan ang Multo PH YouTube channel. Yan. Mula kay Barry Barrera. Ang galing po ng master editor at video creative yan. Ganyan po kagaling yan. Ay, saludo kasi kumpadring Barry Barrera. Ayan ang binabanggit mo kanina, Miss Josephine Roquera, na talagang matitigas ang ulo ng ating mamaya sa kabila ng isang taon na. Di ba? Hindi pa rin nagtatanda. Ay, ito po, nasampulan. Binanggit ko kanina na mahigit 3,000 na violators na aresto sa Quezon City. Ano kaya ang violation? Lahat na tayo dapat isipin pa kung anong violation yan. Dahil sa dami niyan, alang-alamang ang violation yan is traffic violation. Ibig sabihin, mga motorista, ang dami naman yan na mga pasaway, di ba? Sabihin natin na anong klase pa violation. Basta ito, ang alam ko ay tungkol sa violation dun sa health protocol. Tingnan po, ito po. Aabot sa halos 4,000 na mga individual ang naaresto sa pinatutupad na one-time big time. Oh, one time big time, parang sinabing sa drugs yun Di ba? At sabi ni kumpadre Barry Barrera, salamat paring Lodi. At may 3 puso. 3 puso. Teka, puso. 1, 2, 3. Tama, 3. Okay, no problem. Doon talaga sinusunod. Kagabi lang nandun pa si tita ko Si Tita Lisa nandun nakatutok na sa Multo PH. Sabi na, subscribe gana, pinanood pa nila Ganda. Ang galing po. Doon sa ating mga taga-subaybay. Puntahan niyo yan. Ang Multo PH sa YouTube channel. Yan. At doon sa binabanggit natin ng mga tinatawag na mga violators. Eto sa po. Mabot na sa mahigit na 4,000 na individual na naaresto sa pinatupad na one-time big time. Oh, pang pang drug operation pero ibig sabihin, drug nga kaya ito. Nagsanib ang Department of Public Order and Safety ng Quezon City Police District, Task Force on Transport and Traffic Management, Task Force Disiplina and Market Development and Administration Department ng lungsod sa 142 na barangay sa lungsod ng Quezon City. Ang dami niyan. Biro nyo, 4 na unit nyo, 4 na unit nagsama-sama. Para sa ganitong operation ng one-time big time. At ano inoperate? Ito po. Dinala lahat ng mga naaresto sa Quezon City Memorial Circle at doon tinikitan. Ibig sabihin, pag doon dinala at doon tinikitan, ano kaya ang paglabag? Ito po. Dahil sa paglabag na may multa na 300, 500 at 1,000 sa una, ikalawa at ikatlong offense. Nako, ang dami nito. Binigyan din ng mga face mask at face shield ang mga naarestong violators. Ayun na po ang problema ng mga yan. Doon sa mga matitigas ang ulo at mga pasaway. Sana wag lang sa Quezon City.
Sana all, buong NCR. Ang dami kong nadadaanan talagang sobrang tigas sa ulo. Nagkakataon lang na walang nag-iikot eh. Kaya peking po sa iba pa mga syudad ng NCR. At kung nagagawa ng lungsod ng Quezon City, dapat all. Sana po. At ika nga, para kung pwede nga lang na lahat ng mga matitigas ang ulo, at talaga matigas ang ulo na, pagka nahuli, dali natin sa isang isla, isang isla po ng ating bansa, katulad natin sa WPS, sa West Philippine Sea, dun sila ilagay. Di po ba? Para sa ganon, malaman nila na kung ano kahihinat na ng ginagawa nila, hindi pagsinod sa health protocol. Total, matigas ang ulo nila eh. Isipin nyo, dami na, no? 4,000. Ano kaya kung ilagay natin din sa West Philippine Sea mga yan, at dun sila magbantay, di po ba? Total, gano'n eh. Ayaw nila na naka-face mask, ayaw nila naka-face shield, ayaw naman sa health protocol. Ay, nako. Binigyan daw sila ng mga pinagmulta nga, pero binigyan pa rin ng face mask saka face shield. Sinabi naman ni DPOS General Elmo San Diego na ang ginawa nilang operasyon ay may matuturuan ng mga mamayan para daw maturuan ang mga mamayan ng lungsod at para hindi na rin kumalat ang COVID-19. Ang tigas niya po ng ulo eh. Kaya dapat kung ganyan, iba dyan. Sabihin na natin yung mga naabot ng third offense, kaya nagbumulta na 1,000. Bakit? Ibig sabihin, 3 beses ka nang nahuli. Sobrang natigas ang ulo mo. Dito ka. Yan. First offense, anong paliwanag? Nakalimutan daw sa bahay. Sige, first offense. Pagbultahin yan. Okay. Second offense, bakit? Siya, nawawala yung face mask. Hindi dahilan yan. Kung nawawala, pwede ka naman mag-provide ulit. Di ba? Ang daming tindahan na meron. Hindi pwedeng sabihin na nawawala. Dito ka. Second offense. Kaya, dun sa mga second offense naman, ang may dahilan is sa pagmamadali po, ayun, para makauwi agad, para hindi ako butan ng curfew, naiwan ko sa office. Ayan. Alin sa dalawa? I-analyze na lang yan ng mga humuli. Pagbibigyan o hindi. Di ba? Pero yung mga third offense, hindi na pinagbibigyan ng ganyan. Suggestion lang po. Diyan sa mga talaga matitigas ang ulo at wala na tayong magagawa, paulit-ulit lang, dali na lang po natin sa West Philippine Sea para sa ganun may katuwang ang ating mga Coast Guard at Philippine Navy sa pagbabantay ng ating teritoryo na pilit na inaagaw ng bansang China. Siguro magkakaroon ng pakinabang sila dyan. Palagay nyo po. Kailangan ko opinion nyo. Kayo, sumagot sa ating sinasabi na yan dyan sa mga matitigas ang ulo. Kasi kung galit ang pahirali natin na talagang tigas ng ulo ng mga yan hindi para magtanda gano'n. Wala eh. Lagay sa isang barko ng ating Coast Guard o Philippine Navy. Sakay dyan. Dalhin lahat dyan din sa West Philippine Sea. Kahit walang armas, matigas ang ulo ng mga yan eh. Kaya lumaban ng mga yan. Ibisipin nyo yung kung di ba naman matatapang, wala siyang pakialam kung ano man yung COVID na yan, nakakamatay yan. Ganun eh. Hindi nagpe-face mask, hindi nagpe-face shield. Ang violation, third offense na eh. Di ba naman tigas sa obra tigas ng ulo nun, di po ba? Ilagay natin doon sa West Philippine Sea. Yung mga matitigas sa ulo na yan. Tingnan natin kung magtagal ang barko ng mga China dyan. Di ba ba? At sa kaugnay na ganyan, nakatigas ng ulo. Ito po, may binabanggit yung isang senador. Sabi na isang senador, nagdulot daw ng masakit na leksyon. Oo naman, ang COVID-19. Sinabi ni Senator Christopher Bongo na maraming leksyon ay dinulot ng COVID-19 pandemic sa usapin ng kahandaan sa pagharap sa public health crisis. Sabi niya po niya na nadala na po tayo sa nangyari sa atin. Nabigla tayo, hindi natin alam. Dapat ngayon, handa na tayo. Meron na tayong mga sistema na dapat sundin dahil maaaring hindi itong huling pandemya na darating sa atin, sabi ni Ko. Sa pagbubukas ng 109 Malasakit Center sa Sultan Kudarat, Maguindanao, pumilis na ang senador para sa sinasabi niyang paghahanda kapamagitan ng paghahain ng Senate Bill No. 2158 at Senate Bill No. 2155 at sa unang panukala nais ni Go na makapagpatayo pa ng Center for Disease Control and Prevention ang Philippine CDC na mga ngalaga sa kalusugan ng sambayanan sa pamamagitan ng pagbabantay
pagpipigil sa pagkalat ng mga nakakahawang sakit. Samantala, sa isa pa niyang panukala, gusto ni Go na magkaroon naman ng Virology Science and Technology Institute para magkaroon at makagawa ng sariling bakulang Pilipinas at iba pa ang kinakailangan ng mga gamot. Ganda, gagawa raw, maglulunsad ng Virology Science and Technology Institute. Well, pwede para yung mga mahilig sa mga pagtuklas, mga scientipiko, di po ba? Pwede, nakakatuwang DOST dyan. Ginawa ito ni Go ng pahayag matapos dumating sa bansa ang mga karagdagan pambakuna laban sa COVID-19. May punto naman ang ating senador sa bagay na yan. Yun, sinasabi nga na nagkaroon na tayo ng moral lesson. Nagkaroon na ng aral, di po ba? Hi, Miss Melda Nagisaram. Welcome. Ibig sabihin, nagkaroon na tayo ng, sabi nga ni Senator Bongo, nadala. Pero after all, nadala, totoo. Pero doon sa mga matitigas sa ulo, katulad na nangyari sa Quezon City na halos kulang sa 4,000 nahuli. Ulitin ko lang po, ha. Kung ganyan talaga katigas ang ulo ng mga yan, yung 4,000 na yan, isa-isahin na interviewin at yung mga inabot na ng third offense na nahuli ng mga walang face mask, walang face shield, dahil na titigas ng ulo, hindi na nila iniisip yung maging kalalakahinat na ng katigasan ng ulo nila na posibleng masabit pa o madamay pang kanilang pamilya. At posibleng madamay pa ibang tao, di po ba? O kababayan niya. Kaya gawin natin dyan. Suggestion ko lang po uli. Begging po. Ating pamahalaan. Bakit hindi po natin yan ipadala sa West Philippine Sea at magbantay na lang doon? Total ayaw nila mag-face mask eh. Di po ba? Yan na lang mga offense na gawin natin. Suggestion lang po. Yan, muli, ulitin ko lang po yan. At sa palagay niyo ba, tama ba yung suggestion ko, Miss Josephine at saka Miss Melda Nagisaram and Barry Bawara? Samantala, dahil nga sa ngayon ay holiday at bahagi ng pagdiriwang ng Eid al-Fitr o ang pagtatapos ng Ramadan. Naglabas ang Department of Labor and Employment ng sabi ni Miss Melda Nagisaram, hello po Sir Javier, good afternoon, nakahabol pa rin, sobrang busy, taming work, more power, God bless, thank you po. Uy, talaga naman, hindi naman, kung halimbawa sobrang busy, don't worry, ipapadala ko naman sa inyo yung ating mga natapos ng program, ko sa inyo mga messages. Or, punta kayo sa YouTube, ando naman yan, nakapost naman lagi sa YouTube yan, ng buong ng ginagawa ng aming himpilang Broad Streamcast Communicator. Ayan. Thank you. Ayan po. Nice ko lang po yung opinion nyo na tama ba yun itong mga nahuhuli ng mga violators ng ating mga kapulisan, particular na nangyari sa sabi niya, yes po, correct kayo dyan, na yung ginagawa ng ating talagang matitigas sa ulo, yung mga maabot sa third offense, padala na lang natin sa West Philippine Sea. Kaya paging po sa ating pamahalaan, dali na lang sa West Philippine Sea lahat ng mga matitigas sa ulo. At least may nagbabantay pa ng teritoryo natin. Total, matapang sila eh. Hindi nga nila inaalintana ang COVID-19 o anumang pandemic variant na pumapasok sa ating bansa. Baliwala, dahil isipin na, mahuli na third offense. Ayan, dali natin yan. Lodi, Sally Fry. Galing talaga, ganda ng boses pa. Ganda ng tanghali double. At din suggestion ko dun sa mga nahuhuli na inabot na at least 4,000, sana lahat ng ating syudad dito sa NCR, ang mga LGUs, kumilos na po para sa mga matitigas sa ulo na nahuhuli na walang face mask, face shield, matigas. Pag nahuli ng third offense, ipunin lahat yan, ipadala dun sa West Philippine Sea. Sila magbantay para may katuwang ang ating Philippine Navy, Philippine Coast Guard. Total, matatapang matitibay Tingnan natin tibay yan. Baka sakali sa pamamagitan nila mapaalis na itong mga bansang barko ng bansang China na matitigas din ang ulo. Ayan, labo-labo sila ron. Matigas ang ulo nila pare-parehas Tingnan natin. Opo. Suggestion lang po yan. Peking po sa ating pamahalaan. Tuloy po ating balita. Kaya kailangan ko inyong opinion. Tama ba na gano'n ang pinaka-the best dyan sa mga matitigas sa ulo na kababayan natin? Na hindi na inalintana yung posibleng kasasapitan niya na madadamay pang kanyang pamilya at the same time maging sa paligid
ng kanyang tinitiran, madadamay pa rin, di ba ba? Kaya, yun ang maganda. Kailangan ko inyong opinion at komento sa bagay na yan. Sabi ni Miss Melda Nagisaram, yes po, correct po kayo dyan. Okay, thank you. Ito po, dahil sa pagdiriwang ng Idul Fitir sa Labor Advisory 11 Series of 2021, na sino mga empleyado na hindi pumasok ay mababayaran pa rin ang 100% ng kanyang arawang sahod, habang ang mga papasok ng empleyado ay makakatanggap ng kabuang 200% ng kanyang arawang sahod sa loob ng 8 oras. Habang kapag lumagpas ng 8 oras ay meron namang karagdagan na 30% mula sa hourly rate. Pala eh, ang laki pala ng ano, no? Kaya kung halimbawa papasok ka, double pay ka na, walang problema. Pumasok ka, kailangan di ba? Kaya kung gusto mo naman magpahinga at umiiwas ka rin sa COVID, iwas muna ng konti. Huwag naman sobrang ano. Kasi minsan lahat ng sobra, masama eh. Di po ba? Ayan. Sakaling pumasok pa rin ito, kahit na rest day, ay meron 30% sa kanyang basic wage o kabuang 200% double pay. Kapag overtime naman o lagpas na 8 oras, meron 30% sa arawang sahod ang tatanggapin ng isang empleyado. Para sumweldo ka na ng 3 araw na, di ba? Kaya di sa mga masisipag, sige, grab it. Pero, huwag naman lagi sobra. Di po ba? Lahat ng sobra, masama. Yan. Kaya dun po sa ating pumasok sa mga ngayong araw na to ng holiday, congratulations at deserving po na kung kinakailangan pwede lang pumasok dahil kailangan ka talaga sa trabaho. Kumbaga ano ka isa sa mga dapat na magsagawa ng dapat gawin para maging sino yung sinasabi po natin di ba? Para mag-evolve ang inyong mga kailangan kayo Kaya, ika nga, very productivity ka, kaya okay lang. Wag lang sobra po, Paulit-ulit natin sabihin, wag lang sobra. Oras po sa buong kapuluan, Bansang Pilipinas. At yanap na alas 12:48. So, meron lang tayo 12 minutong nalalabi. Kaya tuloy-tuloy pa rin po ating paghatid ng mga balita at impormasyon kabilang ng komento at opinyon ng ating mga taga-subaybay. At speaking po doon sa ating mga marami talaga matigas sa ulo, grabe. At tulad na lang po nito hatid kong balita, ang hindi ko makuha logic, ano kaya ang logic at ibig sabihin ng gustong parating nito? Na walang magawa, di po ba? Alam ko nagtataka kayo, pero ganun pa maya ito at patuloy nga na iniimbestigahan ng DOTR, Department of Transportation, ang ginawang pagbandal sa isang bago ng MRT-3. Makikita sa binahagi ng DOTR ang larawan ng MRT-3 na sinulatan nito gamit ang spray paint. At alam niyo po kung anong sinulat. Yung buong isang bagon pong ganyan, buong bagon yan, 2 pinto pa yan. Sinulatan ba naman ng spray paint na crank? Crank. C-R-A-N-K-S. Hindi ko umainti. Ano ibig sabihin? Kung ano man ang, baka sakali yun ang yun ang nila. Yun ang tinatawag na grupo nila. Pero, Andrew, at saka isa pa, bakit kailangan mo i-vandalize mo? Bakit? Anong purpose mo para gawin mo yung bagay na yun, di po ba? Anong mapapala mo? Samantalang napapakinabangan ng serbisyo ng mamamayan. Di po ba? At besides, tumaas pa nga ang seating capacity ngayon. Na dati 30% ginawa ng 50%, at least marami nakikinabang. Dapat ganun ang gagawin. Ang tanong po, ganito. Ito po ay nangyari, sa initial investigation, sinira ng mga hindi pa kilalang individual ang likurang bahagi ng Top Avenue Station. O, kita na? Top Avenue Station, so lumalabas dyan po sa bandang Bundia na yan. Last station na po. Mahigpit na nilang nire-review mga kuha ng CCTV sa lugar para mapanagot ang mga gumawa ng nasabing kabulastugan. Yan po. Ito po, tanong dyan. May security ang mga LRT o MRT station. Bakit hindi nila nahuli? Ano kaya ito? Inside job? May CCTV rin. Saka imposibleng ganun kabilis. Ang lalaki na halos ang sukat po is at least 1 meter. Ang bawat isang letra. Yung width at saka yung
yung lapad at saka haba na. Within 5 letters. Kaya inabot yung point to point, pinto to pinto po eh. Kasama yung mga bintana na kinulay. Ang tanong eh, asa na mga security ng time na yan? Wala po ba nagbabantay? Wala po ba 24 hours duty? Samantalang meron po. Di ba ba? Yan ang tanong dyan. O di kaya inside job? Tinitignan lang po natin yan, tinatanong lang po natin yan, ano kayang napapala ng mga gumagawa ng ganyan, no? Kasama sa tigas ng ulo, no? Ba't di na kaya nila sprayan ng sarili nila na matigas ang ulo ko? Di ba ba? At ito po, sa lagay ng ating turismo, di ko rin maintindihan kung bakit kailangan magtaka pa ang ating Secretary ng Department of Tourism na wala iba kasi Secretary Bernadette Romulo Puyat, di ba? Nataka ko bakit kailangan sabihin pa na ganito na alam naman kung bakit, di po ba? Nakakapagtaka. Ang kita raw ng turismo sa ating bansa, sumadjad sa 2 billion. Dati raw 13.7 billion. Yan ang tataka. Di ba? Inamin ng DOTR o ng Department of Tourism, o DOT pala, ng DOT na malabis ang naging epekto ng COVID-19 pandemic sa turismo sa ating bansa. Nagtaka ka pa. Worldwide na nga ang dinaranas nating krisis, hindi lang naman tayo nakakaranas ng ganyang sitwasyon. Dapat, di ba? At sa panayan, sinabi nga ni kay Department of Tourism Secretary Bernadette Puyat, sinabi nito na mula sa 13.7 billion nakita nito ay sumadjad sa 2 billion. Ayon pa rito, nasa 85% umano nito ay mula sa Bicol Region. Sa kabila nito, sa ilalim umano ng Bayanihan 2, merong nakalaan na 3 billion para sa mga tourism workers na nawala ng trabaho dahil sa pandemya. Mula sa naturang pondo, 100 million dito nakalaan para sa mga tour guide na makakatanggap ng 5,000. Sa ngayon, nasa 73.4 million na ang naipapamahagi sa mga tourism workers sa Bicol Region o katumbas ng nasa 14,877 na mga individual na nawala ng trabaho. Samantala ay naman kay Region 5 DOT Director Peb Vela, nasa 80 to 85% na mga tourist destination sa Bicol Region at 90% naman sa mga hotel and resort ang buka sa buong riyon. Sa ngayon, patuloy pa rin naman ang sinasagawa ang pagtulong ng ahensya sa mga labis na naapektuhan ng COVID-19 pandemic. Ayan po. Ayun naman pala. Inanunsyo lang pala to para sabihin na tinutulungan pa rin itong ating mga kababayan na nawalan ng trabaho. Kaya, ibig sabihin, yun lang isa sa mga update. Hala ko naman nagtataka ang ating DOT Secretary Bernadette Puyat eh. Di ba? Wag na magtaka. Unang-una maraming travel ban. Maraming bansa nagsasagawa ng travel ban. Pangalawa, may humirit pa na Indian variant. Sino ba naman na maglalakas loob pa na dumayo? Sabihin man natin na ang ating bansa is COVID-free. Palagay na po, hindi yan magkakaroon ng pagkakataon na lumipat at dumayo rito as bilang tourist. Yun ang gagamitin nila, tourist. Pero sa palagay niyo po, papayagan ba yan ang ating bansa na makapasok? Ba? Yun lang ang pinaka-simple logic natin dyan. Pag gaganyan ng sitwasyon, yan nga nagsasagawa ng mga travel ban. Kaya tayo magtaka na bakit lugi ang ating turismo sa ating bansa. Hindi po ba? Yan. At samantala, yan po ang kabuuan ng buod ng ating mga balita na naganap hindi lamang po kahapon, kagabi, kanina, hanggang sa mga oras nito. Dito pa rin sa pamagitan ng ating programa Ratsada Balita ni Double J. At siyempre, kaakibat natin pa rin ang ating himpilang Pro Dream Ka Communicator. Yan. At siyempre, dahil meron tayo 5 minutong natin nalalabi, at gaya po ng lahat ng nakakagawian, ano man yung nagiging komento na sinesegue natin dito sa ating mga binabalita, welcome po kayo na magbigay ng inyong mga opinion. Katulad na lang po kanina lang tinatanong natin kung itong ating mga kababayan na sobrang tigas ng ulo at lalo na inabot ng third offense, kung kaya't ba umabot sa kulang-kulang na 4,000 na huli ng Quezon City
Dahil sa mga violators daw. Ang tanong, ano kaya ang violation? Yung pala, yun na yun. Ang pinag-uusapan po natin dito is ganito kasimple. Third offense. Naabot ng third offense. So, ibig sabihin, kung inabot ka ng third offense, makulit ka na. Yeah. Makulit ka na, talagang pasabay ka na. Ayan. Kaya, para sa akin, mga inaabot ng third offense na ganyan, sa mahigit kulang 4,000 na yan. Pegging po, muli, at paulit-ulit po, pegging po sa ating pamahalaan, lalo na dyan sa ating hanay ng ating Philippine Coast Guard, Philippine Navy, at maging sa ating kapulisan. Lahat po ng nahuhuli na inaabot ng third offense, sobrang tigas ng ulo. Sila po ay padala sa West Philippine Sea at para magbantay ng ating teritoryo na ika nga tumatao. Ika nga may pakinabang sila, di po ba? Ayan lang. Ano man ang inyong komento tungkol sa bagay na yan, welcome po, nagwagbigay. At doon pa rin sa ating mga gustong magpanawagan o pagbati. Ito po, first na nagpapabati ating kumpare na si Bowie Barrera. Pakibati aking magandang, ang kanyang magandang wife na si Jem. Ayan, hi Jem! Hi Ma! At ang aking naanak, kumusta na kayo dyan? Ingat-ingat. Huwag nang gagaya din sa mga nahuhuli sa Quezon City na matigas sa ulo. Alam ko naman, hindi naman matigas sa ulo. Kasi minsan dadaan ako sa gate pa lang yun. Wala akong nakikita lumalabas. Wow! Mas tunurin ang family Barrera. Woo! Kahit ilang beses ako dumadaan doon, tatanaw lang ako. Tapos minsan naman nagawa akong araw ng linggo, dumaan, kumatok. Sino po sila? Tulog pa po. Buti naman. Sige po, huwag nang gisingin. Okay lang. Anyway, thank you. At muli ang aking pasasalamat sa lahat ng ating mga taga-subaybay. At hindi ko naman nahanap yung iba eh. Bagamat ang daming nawala, pero alam ko na. Dahil siyempre, iba dyan, busy. Baga natin, siyempre lang talaga na pagka-oras ng pananghalian. Nandyan sila, talagang nakasubaybay. Yan. Anyway, thank you. Maraming salamat sa ating sumubaybay. Maraming sa aking kumpadre si Barry Barrera, si Charlie Price, si Lodi, si Melda Nagisaram ng lalawigan ng Batangas, Kabayan. Sino pa? Si Josh, aking tapan, si Josephine Roquero, ayan. At muli, yung mga gusto malaman, ang masyadong sorpresa dito sa Multo PH sa YouTube channel, ayan. Puntahan nyo po yan. At malalaman nyo kung ano yung mga sorpresa at hindi kayo matatakot, kundi magkakaroon lang kayo ng idea. Wow, lalo na yung mga illusionist. Yan po. At siyempre, dahil aminin man natin, wala tayong hindi natin mapipigilan dahil bantabayanan po sa programa, ang programang The Beach Watcher, mara naman kay Romy Caltuason. Sabi ni Miss Melda Nagisaram, di paki-advance na lang pagbati anniversary namin sa Saturday. Uy. Tamid tuloy ako. Ayan. Anniversary pala. Happy anniversary advance para naman kay Miss Melda Nagisaram at kanyang hubby na patuloy na nandun sa Jubail, Saudi Arabia. Dito darating ng Sabado. Dun sa mga hindi nakakaalam po sa buong bansang Pilipinas. At alam ko nang kilala nyo si Melda Nagisaram ang kanyang asawa na nasa Jubail, Saudi Arabia. Anibersaryo nila sa darating ng Sabado. Kaya advance, happy anniversary! At sabi naman ni Barry, ang padre na Lodi, salamat ng marami. Ba't marami ikaw naman? Alright! Ayan, maraming salamat sa inyong lahat. At siyempre, laging iiwanan yung likod na isang katagang. God is always on our side. Nasa tabi lang po natin siya. Wala siya sa likuran at lalong wala rin siya sa harapan. Tabi lang po natin siya. Ayaw ng ating Panginoon na matigas sa ulo kaya nasa tabi tayo. Nasa tabi natin siya. Alam mo na mga problema ang ating kinakaharap? Hanggat kaya nating pag-isipan na mabigyan ng solusyon, gawin natin. Huwag natin iasa sa ating katabing Panginoon. Dahil sinusubukan niya tayo, tinitignan niya tayo kung hanggang saan kakaya ang ating kakayahan upang labanan anumang problema, anumang pagsubok na dumarating sa ating buhay. Yan. Pag medyo alam niya hopeless na tayo, andyan na siya. Tutulong niyan. Andyan lang sa tabi natin. Okay. Yan po God first. At maraming salamat sa inyong lahat. At sa pansamantala, magpaalaman tayo ngayon. Dahil bukas, muli tayong magkakarinigan, magkakapanooran
dito pa rin sa ating programang Ratsada Balita ni Double J sa pamamagitan pa rin nating himpilang Broad Streamcast Communicator. Turn off Dodge. Inyong natunghayan at napakinggan ang mga pangunahing balita at paghimay sa mga pangyayari at mga kaganapan dito sa Ratsada Balita ni Double J sa pamamagitan ng Broad Streamcast Communicators. Hanggang sa muli, maraming salamat po.